Turn ulit.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at bago po tawagin si Pastor Noel upang magpahayag ng salita ay tinatawagan ko si Sister Laila upang magbukas ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat na muli sa gabing ito sa pagkakaloob niyo po ng pagkakataon na kami po makapagbigay lugod, papuri at pasasalamat sa inyong banal na pangalan, Panginoon. Tinataas po namin si Pastor Noel, na basbasan niyo po siya, Panginoon, at basbasan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mamakikinig. Nawa po kami ay maging karapat-dapat na magtanggap ng inyong mga banal na salita na ipapahayag ni Pastor Noel. Thank you so much, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Noel? Magandang gabi po sa inyo. Muli, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Praise the Lord po. At sa ating pong mga kasama dito po sa prayer line ng Glory Tabernacle in partnership with the radio ministry ng Consuming Fire. Magandang gabi rin po kay Bishop Mel Malto. At tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At itutuloy nga po natin itong mensahe ng patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos na may kinalaman po ito sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon. Dito po sa mga awit, 119 sa talatang 67 ay ganito po ang nasusulat. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Sabi po doon, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito ay pinadalamhati upang maging tapat. Pinadalamhati upang maging tapat. Isa po sa mga bagay na dapat po nating malinaw na maunawaan patungkol po dito sa bagong buhay na ating tinamo bilang mga Kristiyano, bilang mga taong naging kaisa ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi na po tayo kailanman itinuturing ng ating Panginoon na mga tao na dapat pag-ukulan ng kanyang puot o pagkahatol. Kaya nga po ng sinasabi po ng salita ng ating Panginoon dito po sa Roma, 8 kabanata, sa unang talata. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Talatang 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, ang sino man pong tunay na kay Kristo Jesus, na sa pamamagitan po ito ng biyaya ng ating Panginoong Diyos na siyang bumabago sa isang tao, mga kapatid, mula sa kanyang bagsak na kalagayan sa kasalanan patungo po sa isang kalagayan ng pagiging isang bagong nilalang, ang bawat mananampalataya po o Kristiyano ay tunay na pinalaya na ng ating Panginoon sa prinsipyo
ng kasalanan at ng kamatayan. Hindi na po siya tunay na alipin ng kasalanan at ng kamatayan. At hindi lamang siya pinalaya ng Panginoon mula sa kautusan o sa prinsipyo ng kasalanan at ng kamatayan, siya raw po ay tunay na binigyang buhay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At sang-ayon naman po sa kautusan o sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay dito na nagpapasimulang lumakad ang isang tunay na Kristiyano. Kaya nga po, ang bawat mananampalataya na kay Kristo Jesus ay tunay na hindi na po siya kinapupuotan ng Diyos. Hindi na po siya kailanman bibigyan ng kahatulan o ng paghatol ng Diyos ng isang uri ng paghatol na nabibilang sa mga hindi po matuwid, sa mga makasalanan. Siya po ay ganap na malaya na kay Kristo Jesus. Ang sabi nga ng ating Panginoong Jesus, kung sino man po ang pinalaya ng anak ng tao, siya ay ganap o lubos na malaya. Ito po ang dapat po nating maging kaisipan bilang mga mananampalataya upang hindi po mapagsamantalahan ng kaaway ang atin pong mga pag-iisip, upang hindi magkaroon ng oportunidad ang kaaway upang tayo ay kanyang lansihin o guluhin ang ating pag-iisip at bigyan tayo ng kaisipan na tayo ay hindi minamahal ng Diyos. O ipaisip sa atin na may mga pagkakataong ang Diyos ay nagbabago patungkol sa kanyang pagmamahal na kanyang iniuukol sa atin. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Sapagkat meron pong mga pagkakataon na pinahihintulutan ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magdalamhati. Sa wikang Ingles, yung pong salitang affliction ay ito po ay isang karanasan sa buhay ng isang tao kung kailan siya po ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, nakakaranas po siya ng mga nakalulungkot na sitwasyon o sirkumstansya sa kanya pong buhay, mga kapatid. At ito po yung aking sinasabi kanina na sa mga sandali na ang ating Panginoon na siyang mabuting Diyos ay pinahintulutan niya na ang pagsubok ng kahirapan o ng kakulangan o ng karamdaman o ng kahit ano pong uri ng pagsubok, mga kapatid, na dumating sa atin na sadyang nagdudulot ito ng dalamhati, kahirapan sa ating mga buhay, ay huwag po nating iisipin na nagbago ang makikitungo ng Diyos sa atin patungkol sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ang nagsabi po sa atin na tayo raw ay kanyang inukulan ng isang uri ng pag-ibig na magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay mayroong layunin kung bakit pinahintulutan po niya ang mga panahon ng pagdadalamhati, yung mga panahon ng pagsubok, yung mga panahon ng kahirapan sa atin pong mga buhay. Meron pong dalawang kadahilanan kung bakit po ang ating Panginoon ay nagpapahintulot sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Nagpapahintulot po siya ng mga panahon at mga pangyayaring sa atin po ay nagdudulot ng pagdadalamhati. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon dito po sa unang Pedro,
sa unang kapitulo, sa mga talatang 6 at 7, ay ganito po ang nabanggit. Ang sabi po rito sa salita ng Diyos, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayoy, sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Pansinin po ninyo, si Apostol Pedro ay sumusulat po sa mga mananampalataya. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos ay meron pong mga sandaling panahon na pinahintulutan ang Diyos. Kung kailangan, ibig sabihin, ito po ay sang-ayon po sa karunungan ng kalooban ng Diyos na siya pong nakakaunawa at nakatatalos kung ano pong mga partikular na karanasan at sitwasyon ang ating tunay na kailangang maranasan. Ang sabi po niya, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Pansinin po ninyo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos ay nagpapahintulot ng mga pagsubok, ng mga pangyayari na tunay na nakapaloob po dito, kasama yung kalumbayan po dito Ano po? Kasama yung paghihirap, kasama yung mga sitwasyon na hindi po masarap maranasan, ano? At alala nyo po kung nung tayo po ay nakakaranas, alam ko po marami po sa inyo na mga nakikinig ngayon na nalulumbay o nagdadalamhati dahil sa iba't ibang mga mahihirap na sitwasyon. Well, ang lahat po ng ito, kung kayo po ay anak ng Diyos, ay pinahintulutan po ito ng Panginoon. Dahil meron po siyang isang dahilan at napakabuti ng dahilan ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 7, upang, unang Pedro, unang kabanata, talatang 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Yon. Ito naman daw po ang tunay na dahilan ng ating Panginoon o layunin ng ating Diyos kung bakit daw niya pinahintulutan ang mga mulit-muling pagsubok na nagdudulot ng kalumbayan o ng pagdadalamhati. Dahil daw po ito ay sa pamamagitan ng pagsubok ng ating pong sa ating pong pananampalataya, ito raw po ay magdudulot o hahantong sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So, dito ay wag po nating iisipin na ang ating Panginoong Diyos ay galit sa atin o napupuot sa atin o tayo po ay tunay na nasa ilalim ng sumpa. Ano po? At yung mga kasalanan natin nung nakaraan ay tunay na hindi pa lubos tayong nakalaya doon. Hindi pa tayo lubos nakalaya doon sa nakaraang mga epekto ng mga kasalanang nagawa natin nung tayo pa ay hindi pa mga mananampalataya. Kaya ito ay ating nararanasan ngayon na tayo mananampalataya na. Hindi po ganoon ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay kanyang pinagaling na, mga kapatid. At ito po ay una at higit sa lahat, ito ay patungkol sa ating espiritual na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Tayo'y pinagaling na ng ating Panginoon patungkol sa lahat ng ating mga kasalanan, tinatawad ito ng ating Diyos,
At sa lahat ng mga epekto ng mga kasalanan na yon, nung nakaraang tayo nabubuhay pa sa sanlibutan at sa laman, ang lahat ng ito ay tinawi ng Panginoon, pinatawad ng ating Diyos, at lubos na tayong pinalaya ng Panginoon at pinutol na ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating ugnayan sa ating dating buhay. Kaya ang ating pong mga kalumbayan at pagdadalamhati na nararanasan ngayon ay wala po itong kinalaman sa gawa ng kaaway. Na tila baga baka iniisip po natin na ang kaaway ay meron pang karapatan sa ating mga buhay. Wala po itong kinalaman po doon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mula sa kamay ng ating Panginoong Diyos. At habang tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok mula sa kanyang kamay, ay nasa kalagitnaan po tayo ng pag-iingat ng Diyos na buhay. At ano naman po ang kung atin pong maitatanong ay marahil iniisip po natin na pastor, hindi pa naman tayo perpekto. At hindi ba bagamat tayo nilinis na ng at pinatawad na sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ba tayo naman ay nagkakasala pa rin ngayon? Hindi ba't paminsan-minsan tayo ay nakagagawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos? Ito kayang kalumbayan na ito at ito bang paghihirap na ito ay tunay na dito kumikilos pa rin ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay? Marahil na itatanong po natin ngayon ito. At siguro sinasabi natin na nagagalit marahil ang Panginoon sa atin. Well, ang sabi po dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay meron pong disiplina na ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga anak. At itong disiplina na ito ay hindi po masarap sa pakiramdam. Ano po? Subalit, nais po nating ipaliwanag sa bawat isa na bagamat ang Diyos ay binibigyan tayo ng disiplina, ay ito ay nagmumula sa isang puso na nagmamahal sa kanyang pong mga anak. Hindi po niya tayo dinidisiplina dahil siya ay galit sa atin, kundi tayo po ay dinidisiplina ng Diyos sapagkat siya po ay nagmamahal sa atin. Ang sabi po ng Hebreo 12:11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Pansinin po ninyo yan, mga kapatid. Iba yung ginagawa, iba yung turing ng Diyos sa mga mananampalataya pagdating dun sa kanilang mga pagkakamali at pagkakasala. At iba rin ang trato ng Diyos dun sa mga hindi mananampalataya pagdating sa kanilang mga kasalanan. Hindi po magkapareho yun, mga kapatid. Doon po sa mga hindi po mga mananampalataya at tunay na sila po ay nananatili pa sa kanilang makasalanang buhay at kalagayan, mga kapatid, ay ang resulta ng kanilang kasalanan ay humahantong sa lalo po nilang pagkabihag sa kadiliman, at ito po ay humahantong sa sa paglalim ng espiritual na kamatayan sa kanilang mga buhay. Ang kanila pong kalagayan, mga kapatid, ay padilim ng padilim, pasama ng pasama. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. Subalit sa mga mananampalataya, bagamat sila ay nagkakasala at nagkakamali, ay hindi po itatrato ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga anak na kasing tulad ng mga wala sa Kanya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang disiplina na binibigay ng Panginoong Diyos
sa kanyang mga anak na nagdudulot din ng kalungkutan at pagdadalamhati, ito po ay hahantong saan po? Doon sa pamumunga ng bungang mapayapa at katuwiran, mga kapatid. Kung sa salitang Ingles ay restoration of the soul. Sila po ay tunay na patuloy na bibigyang buhay ng Diyos. Hindi sila pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, kung tayo nakakaranas ng mga kahirapan bilang mga mananampalataya, ay tingnan po natin. Marahil ay sinusubok ng Diyos ang ating pong mga pananampalataya at ito ay magre-resulta sa kaluwalhatian ni Kristo. O di man kaya, kung tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, ito po ay magre-resulta pa rin sa ating pong panunumbalik at pagpapatuloy sa buhay ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi po ng awit 119 dito po sa 67 talata, mga kapatid. Ang sabi po rito, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Kaya nga po, merong pagdadalamhati na pinahihintulutan ang Diyos. Upang ang pagdadalamhating ito, mga kapatid, ay iuuwi tayo sa muling paglakad na kapiling ng Diyos. Ito ay hahantong doon sa ating pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At doon sa ating pagpapakumbaba ay tutulungan tayo ng ating Panginoon na tayo ay muling tumupad sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Ang mga paghihirap na pinahintulutan ng ating Panginoon ay hindi po idinisenyo ng ating Panginoon upang tayo ay mawasak, kundi upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Ito po ay nagsisilbing mga instrumento ng Diyos upang tayo po ay dalhin sa isang buhay na ng lubos na pagtitiwala at lubos na pagpapakumbaba sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po sa ating pananalangin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay una, dapat po nating purihin ang karunungan ng ating pong Panginoong Diyos. Alam ng Diyos kung anong karanasan ang ating dapat na maranasan sa ating buhay. Alam ng Diyos ang kanyang mga pinahihintulutang mga sitwasyong nagdudulot ng pagdadalamhati. Natatalos po ito ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa atin pong mga karanasan na mayroon pong kasamang kalungkutan at kapighatian, mga kapatid, ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Mayroong ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan ng ating mga kalungkutan, mga kapatid. Nilalapit ng Diyos ang ating mga puso sa Kanya. Pinakukumbaba ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kaluluwa sa Kanyang harapan. Itinitingin ng Diyos ang ating mga mata patungo lamang sa Kanya upang tayo ay umasang lubos sa Kanya at hindi sa ating pong mga sarili at hindi rin lalo sa ating mga sitwasyon, mga kapatid. At dito po sa ating pananalangin ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na tignan ang Kanyang ginagawa. Mas lalong itaas ang Kanyang kabutihan. Itaas po natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sambahin natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At tunay na lalo natin siyang yakapin bilang pinakabuhay ng ating kaluluwa. At makikita po ninyo, mga kapatid, pagkatapos po ng mga kalumbayang ito, ay mapupuna po ninyo sa inyo pong buhay. Mayroong maluwalhating bagay na tinapos ang Diyos. Doon po sa mga pagsubok na Kanyang pinahintulutan. Lalabas po tayo doon na mas lalong mapagpakumbaba kaysa dati.
Mas lalong nagtitiwala sa Diyos kaysa dati. Mas lalong sumusunod sa Diyos kaysa dati. Mas lalo tayong tapat sa Diyos kaysa sa dati po nating kalagayan. Salamat po sa ating Panginoon dahil sa hindi lamang siya nagbigay ng salita na ating pong nababasa, napapakinggan, at kung saan tayo natututo. Siya rin po, mga kapatid, ang gumagawa ng paraan upang tayo po ay maging mga tapat na tagasunod ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy po tayo sa paglakad kay Kristo. Salamat po. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Amen. Napakinggan ninyo ang ating lesson sa gabing ito, ang pamagat, pinadalamhati upang maging tapat. Kung ibig po niyong marinig ang buong mensahe ay nasa Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com sa internet. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel, na muli. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, praise report, at ang mga testimony sa gabing ito. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted tayo sa gabing ito at kung sino man po ang nasa linya ay nakabukas na ang ating prayer line. Sino po ang may mga prayer request, praise report? Sister Claire, do you have any? Gabi Pastor Marina. Hi, Sister Lai. Kumusta? Mabuti sa awa ng Panginoon Diyos. Amen. Ngayong gabi po ay meron pong kahilingan na kung pwede pong ipagdasal natin yung matanda na nakatira sa bahay nila Sister Norma. Yung pangalan po ay Giuseppe o Josephine po sa wikang English. Yan po ay namamaga ang paa at hindi makalakad. At si Sister Norma naman sana po ay pagkalooban siya ng Panginoon din ng sapat na kalakasan ng katawan sa sobrang pagod. Maraming pag-aasikaso. Okay. Salamat po. Okay. Sino pa po ang may mga prayer request tungkol sa mga healing upang sama-sama nating itataas ito? Magandang gabi, Pastora. Hi, Sister Marley. Magandang gabi naman. May prayer kahilingan pa ako sa panalangin ko. Yung aking allergy healing at saka sa aking right ear, sa whole body ko ng protection ng blood dugo ni Jesucristo, na protektahan tayo sa lahat ng uri ng karamdaman. At saka yung aking pamilya, at saka sa aking work. Higit sa lahat yung sa spiritual kong condition. Yun lang po. Hallelujah. Amen. Allergy healing. Ano pa nga yun, Sister Marley? Allergy healing at ang pamilya. Oo. Ang Yung protection ng Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman. Tsaka sa pasyente ko na patuloy din siyang protektahan ng Panginoon, tsaka yung kaligtasan sa buhay niya at sa pamilya niya. Amen. Amen.
Amen. Isa natin itong itatas. Brother Rico, may prayer request ka rin? Ay, magandang gabi po, Pastora. Magandang gabi naman. Praise report at saka prayer request, Pastor. Amen. Sige. Praise report. Yung kapatid ko sa Pilipinas, pinalalangin natin noon na kilala ang Panginoon. Ngayon, may Bible study na doon sa bahay nila. Nakikita ko sa Praise Facebook. God. Praise the Lord at nakilala niya ang Panginoon. Anong pangalan niya? Si Camila Fajardo. Camila Fajardo? Fajardo. Aha. Patuloy na baguhin ng Panginoon at matutunan ng lubusan ng Panginoon. And then, isa po praise report, yung dati pinalangin natin yung paghanap po ng bahay. Meron na kaming, nagbigay na kaming offer, natanggap. Ang hinihintay na lang kasi short sale siya. Yung approval ng bangko yung offer namin. Ma-approve ng bangko. Amen. Yun ang second step. After that, tuloy-tuloy na yan sa awa ng Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Yun lang, Pastora. Okay. So, Sister Lai, pwede mong itaas si Brother Rico and si Sister Merly, itataas naman si Sister Laila. And Claire will lift up Sister Merly. Okay? Sige po. So, Kanta muna tayo. amen. Kanta tayo na in moments like this. All right. In moments like this, we sing all the song. We sing all the love song to Jesus. In moments like this, we lift up our hands. We lift up our hands to the Lord, singing, we love you, Lord. Singing, we love you, Lord. Singing, we love you, Lord. We love you. Thank you. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos Ama, sa kapahintulutan ninyo na kami po ay makapagpuri at makapagpasalamat po sa inyo sa gabing ito, at salamat din po sa inyong mga banal na salita na ipinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Noel. Salamat po, Panginoon, sa maganda pong mga praise report ni Brother Rico, at siya po ay may kapatid na nagkaroon na rin po ng Bible study sa bahay nila sa Pilipinas, at ang paghahanap po nila ng panibagong bahay, Panginoon, tulungan niyo po sila na ito na po sana, Panginoon, ang simula ng panibagong buhay na nakasalalay po sa inyo lahat-lahat, sapagkat kayo po ang nagkaloob nito sa kanila. Nawa po ay maging maayos ang proseso, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. At itinataas din po namin sa inyo ang mga kahilingan po ni Sister Merly, ang kalakasan po ng kanyang espiritual na pangangailangan, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanyang pananampalataya higit sa lahat, at pagkalooban niyo po siya ng kagalingan sa kanyang allergy. Tinataas din po namin ang kanyang pamilya, Panginoon.
pagkalooban niyo po sila ng inyong banal na proteksyon laban sa anumang sakit o anuman pong problema, Panginoon. Tinataas din po namin ang kanyang pasyente na nawa po ay pagkalooban niyo ng lubos na kalakasan ng pangatawan at proteksyonan niyo rin po siya sa lahat ng anumang sakit at higit sa lahat din po ang pamilya rin ng kanyang pasyente. Ito po ay aming itinataas sa inyong mabutihing kalooban, Panginoon. Hinihiling namin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, kasama po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sister Marley. Opo, Pastora. Okay, lift up ang prayer request ni Sister Laila na ang kanyang ito ay prayer request ni Sister Norma na matandang inaalagaan niya si Josephine na si Sister Norma naman strength and good health. At kung sino man ang may mga sakit sa gabing ito, pakitaas na rin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po sa mga salita mong inahayag mo, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po, Panginoon, na kami pinakain mo at nakarinig, Panginoon, ng iyong mabuting salita, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, kami patuloy pong nagkakaisang nananalangin, Panginoon, at muli, Panginoon, tinataas ko po sa panalangin po ang kahilingan po ni Sister Laila, Lord, Panginoon, na ang kapatid namin si Norma, Panginoon, na may inaalagaan pong matanda, Panginoon. Pagalingin mo po, Panginoon, ang karamdaman ng kanyang inaalagaan po, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo ng kamay, Panginoon, na idampi mo, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, sa kanyang inaalagaan po, Panginoon, sa mga oras pong ito, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, ang kapatid namin si Norma, Panginoon. Palakasin mo siya, Panginoon, at patuloy ka pong maghayag sa kanyang puso, Panginoon. Patuloy mo siyang kausapin, Panginoon, sa kanyang puso. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng katiwasayan sa kanyang puso at isipan, Panginoon, sa kanyang kaluluwa. At patuloy mo po siya biyayaan, Panginoon, na masaganang buhay po mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, na ikaw ang aming tunay na manggagamot, Panginoon, at ikaw po ang patuloy namin pinagkakatiwalaan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng may karamdaman, Panginoon, na ikaw ang nagpapagaling, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang mga nangyayari, Panginoon, sa puso namin na hindi po, Panginoon, galing sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, yung pagdududa, Panginoon, na binubulong ng kaaway, Panginoon, sa aming isipan. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Patuloy kaming sumasandal sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyong kamay, Panginoon, ang lahat po ng pinagdadaanan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na po sa may mga karamdaman, Panginoon. Anumang klaseng sakit na ito, Panginoon, kaya mong pagalingin ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at ang lupa, maging ang aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang may lalang nito, Panginoon. Hanggang sa kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang kami ay nasa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong gamitin ang buhay namin, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Patuloy mo pong protektahan ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, tunay po, Panginoon, ang sino mang naniniwala sa iyo, Panginoon, mula sa puso, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, makakamit po ng bawat isa, Panginoon, ang kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, sa panalangin po ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Marley.
Salamat Claire, din can po. you lift up Sister Marley's prayer request for healing? She has allergy for her Amen. family and all kinds of diseases that is going around, and also for the salvation of her patient. All right. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God. And we pray, Lord God, that it blessed your people tonight, Lord, the word that was given. Lord, we want to lift up to you Sister Merle. We pray for healing for her allergy. We pray for her family, that they would also have good health, every member of her family, Lord God. Lord, we also pray for those who are going through sickness, Lord, that, Lord, you would heal them from every sickness, every infirmity, every disease. Lord, we pray healing and restoration for each one of them, Lord God. Sister Merle, Lord God, that you use her mightily as she serves you, as she sings in the choir, Lord God. Thank you, Lord, for the ministry you've given her by praising you, Lord Jesus. And Lord, we also want to lift up every prayer intercessor, Lord God. Amen. Lift up Sister Lila. Lord, use her mightily as she ministers, Lord, through song and also to her patient, Lord God. Lord, we also pray for Brother Rico, that, Lord, you would continue to use him mightily as he has Bible study in his home, Lord God. And Lord, whatever needs him and his family need, Lord God, that you would provide, Lord. Lord, we also pray that, Lord, for Sister Merle's patient, that you would save her patient, Lord God. Bring salvation to that patient. And Lord, as she ministers to that patient, Lord God, we pray, Lord God, that, Lord, they would accept you as their Lord and Savior, Lord. Lord, we also lift up all the prayer intercessors, Lord God. We pray for Sister Cheat and her nursing home ministry and children's ministry in the Philippines, Lord. Continue to use her and her husband as they minister, Lord God. Lord, we also pray for Sister Joe, Lord God, that, Lord, you would use her in her workplace as she ministers well, Lord God. Lord, we also pray for Sister Connie and her children's ministry in East Samar. Lord, continue to use her mightily there too, Lord God. Lord, we lift up every prayer intercessor, Lord God, those not mentioned, Lord God. And Lord, we also lift up Brother Rico for approval from the bank for the house, that they would give him the offer, Lord God. Lord, we also lift up every church worker, Lord God, pastor, missionary, evangelist, anyone, Lord God, who is your servant, Lord, who you called to the ministry, Lord God. We lift up our leaders to you, Bishop Mel, Pastor Marina, Evangelist Mike. We lift up every church to you, Times Square Church, Christava, Glory Tabernacle, and all the churches mentioned, I didn't mention, Lord God, that, Lord, we lift them up as well. Even the churches in the Philippines, the Filipino pastors, Lord God, throughout the world, Lord, we lift them all up to you, Lord God. We thank you for all your workers, Lord God, and we pray for all the servants of God, Lord, that you would continue to use each one of them mightily, Lord God. Lord, fill them with your Holy Spirit, that they may proclaim the good news of the gospel, Lord. And Lord, we also pray for salvation of our friends and family, especially Filipinos, Lord, as we lift up our nation, the Philippines, tonight, Lord God. Thank you, Lord, for the place we've come from, Lord. And we pray, Lord God, that you would heal the Philippines, Lord God. Lord, let our nation prosper, Lord God. Lord, we come against anything, Lord God, that,
Lord, you don't approve of in our nation, Lord, in our country, Lord God. Lord, bless your people. Bring salvation to them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Sister Merly, meron tayong bagong prayer request. It's about ISIS. Yung namumugot ng ulo, something like that, and killing Alin people. po? ISIS. Alam mo yun? Yung group ng how do you say this? I think they're Muslims or something. Muslim? Mga Aha. Muslim? May may Salvation for them? Yeah, because Okay. they have another list, kill list. Ang Texas, Indiana, and Connecticut. They're terrorists. Terrorist. Okay. Sige po. Pakilip up din ang Philippines. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Muli, Panginoon, na patuloy po namin tinataas po, Panginoon, na mga taong Muslim, Panginoon, na sila'y nilalang mo din po, Panginoon. Namatay ka po, Panginoon, sa lahat at binayaran mo, Panginoon, ang lahat ng kasalanan po ng tao. Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon, para baguhin sila, Panginoon, sa mga ginagawa po nilang pagpapahirap sa kapwa-tao nila, Panginoon, maging sa mga Kristyanismo, Panginoon. Panginoon, dalawin mo po ang mga taong ito at bigyan mo po sila ng kapayapaan po, Panginoon, sa puso't isipan po nila, Panginoon, sa mga teroristang ito, Panginoon, na kumakalat po, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. Maging sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon, patuloy po namin tinataas po, Panginoon, ang Maguindanao, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay patuloy pong lagana po, Panginoon, ang terorista po doon, Panginoon. Dalawin mo po sila, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ang kaligtasan po sa kanila, Panginoon. At bigyan mo po, Panginoon, ng kapayapaan po ang lugar po ng Maguindanao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maging sa sulok po ng bansang Pilipinas po, Panginoon. Patuloy mo palaganapin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa iyong mga lingkod, Panginoon. At patuloy mo rin pong protektahan, Panginoon, ng mga kapatiran po namin, mga kapatid po namin sa pananampalataya po, Panginoon, na nagdadala ng mabuting balita, Panginoon, ng kaligtasan po sa mga taong ito, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, ang Connecticut, ang Texas, Panginoon, at ang iba pa, Panginoon, na may mga dumadaming terorista, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang ikaw lang po, Panginoon, ang makakapigil, Panginoon, sa mga ginagawa po nilang hindi tama, Panginoon, sa mga kapwa-tao nila, Panginoon. At Panginoon, buksan mo po ang kanilang puso't isipan, Panginoon, at patuloy po namin dalangin po ang kapayapaan na ito, Panginoon, sa puso ng mga Muslim na ito, Panginoon. At gumawa ka po, Panginoon, ng daan, Panginoon, na makilala kanila, Panginoon, maranasan sa kanilang puso, Panginoon, at maligtas po ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na binigyan mo po ang tao na pumili ng kalayaan, pumili po ng mabuti, Panginoon, ng buhay at kamatayan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon, sagipin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, ikaw lang po ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, na kokontrol sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa mga lalang ng dyablo, Panginoon, sa kanilang buhay.
Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga protection mo, Panginoon, sa mga kapatiran po namin naghahayag ng salita mo, Panginoon, kahit saan man po na sila dumako, Panginoon, na sa buong bansa, Panginoon. Patuloy po kami naririto, Panginoon, na kahit wala po kami, Panginoon, sa mga lugar na yung Panginoon, nandirito po kami, Panginoon, patuloy pong nananalangin po para sa kanila, Panginoon, sa protection po nila, Panginoon, sa mga atake po ng kaaway. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Muli po, Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa mga panalangin po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Amen. Marley. Amen. Amen. Sister Chip. Sister Chip. Hello, Pastor Marina. Oh, hi, Sister Chip. Salamat po yung Panginoon. Amen. 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 Maaaring pakitaas ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang pamilya ng mga prayer intercessors for especially yung mga inaatake ng ating kaaway at ang mga kabataan, gayon din ang mga bawat provision para sa kada pamilya. Provision, peace, and good relationship with each other, especially with the Lord. Amen. Amen. Saka panalangin natin na alaala mo yung pinanalangin natin ng isang araw na yung mga mga kukuhan, yung mga atakihin na mga states ni-mention nyo na sa balita yata nang galing yun yung mga magkakaroon ng kaguluhan sa bawat mga states. Yeah. Maryland, Illinois, California, Michigan. Meron silang bagong list. May bago na naman silang lista. Texas, Indiana, Connecticut. Yun ang ipinag-pray ngayon ni Sister Merly. May dagdag na naman sila. Kahapon yata may nangyari sa Union Square. Meron yatang biktima ang 2 babae sa Union Square. Pero sa balita, sinasabi nila na kailangan magkaroon mag-field ng maraming police officers kasi marami na ang nangyayari. Ngayon naman sa Madison Avenue and 53rd Street, araw na araw, binasag ang mga salamin, kinuha lahat yung torn watch, wow. 600 torn watch yata ang nakuha. Sa mga display nila, binasag straightly, araw na araw, ha? So, we just, salamat po, Ama, sa iyong mga kabutihan sa aming buhay. Salamat po na nagkaroon na naman kami ng pagkakataon na makapagdasal at makipag-usap sa iyo, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin ang iyong pangalan, niluduwalhati ka namin at tinataas dito sa prayer run na ito. Yung gabi, Panginoon, idilaras ko sa iyo ang bawat pamilya ng mga intercessors at ang mga pamilya na nandito sa prayer line. At saka yung mga dating dumadalaw dito kahit saan sila naroroon, Panginoon, Lord God, at mga intercessors din, Panginoon, Lord God. Panginoon, alam mo po ang nangyayaring kaguluhan sa aming paligid, Lord God. Ikaw ang higit na nakakakontrol ng mga isipan. Tinataas ko po ang bawat pamilya ng iyong mga anak na nandito sa prayer line, lalo na yung mga silent listeners, Panginoon. Bigyan mo po kami ng iyong proteksyon. Dukuban mo po kami ng iyong banal na espiritu. Dukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. Pandigilan mo po ng sanlib ng mga hell ang bawat pamilya, ang aming mga anak, ang bawat mga asawa, Panginoon, Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, marami pong nangyayari na kaguluhan sa buong paligid, Panginoon.
But ikaw po ang aming refuge. Ikaw po ang aming protector, Lord God. So, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga anak, ang aming mga kasambahayan, Panginoon. Pagtibayin mo po ang bawat isa na palaging malapit sa iyo, Panginoon, palaging tumatawag sa iyo, Panginoon. Sa ikaw lamang ang aming proteksyon. Lord, nagdodoble na po ang gawa ng kaaway sa aming kapaligiran. At ang tangi po namin kaligtasan ay ikaw, Panginoon. Ang tangi po namin proteksyon ay ikaw, Panginoon. So, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, proteksyon na po ang iyong mga anak, ang iyong mga intercessors, Panginoon. Ang Lord God, ikaw po ang maghawak ng bawat circumstance, Lord. Itaboy mo po ang gawa ng kaaway, ang mga kadiliman, Panginoon, na nangyayari sa aming kapaligiran. At lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kabataan na naliligaw ng landas, na kakaroon sila ng ibang paniniwala at pananampalataya, Panginoon, Lord. Ibalik mo po ang iyong mga puso at isipan ng aming mga kabataan, Panginoon, Lord God. Layo mo po sila sa anumang mga gawa ng Diablo, Panginoon, Lord God. Panginoon, marami po na ang naliligaw ng landas. Ang iba po mga kabataan ay hindi alam ng magulang na nandoon sila at nakikibarkada sa ibang mga ideology. Panginoon, Lord, ikaw po ang mag-control ng aming mga kabataan. Dalhin mo po sila papalapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang tanging makapagbibigay ng kanilang pangailangan at lunas sa kanilang lahat ng pangailangan, Panginoon, Lord God. So, Panginoon, salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po at bigay mo po ang provision ng bawat video, Panginoon. Yung mga broken relationship ay ituwid mo, Panginoon. Magkaroon ng pagsusunuran at pagbibigayan ng bawat membro ng pamilya, Panginoon. Ikaw po maghari sa bawat pamilya, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa oras na ito. At lalo na po yung mga gawain ng kaaway, Lord God, na maghasik ng salot at maghasik ng kaguluhan, Panginoon. Itaboy mo ang ganit na espiritu, Panginoon. Ito po ay hindi nang galing sa iyo. Pagkos po ay pagbigyan mo at kukunanan ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo ang bawat isa mga tao, Lord God, na makilala nila ang Panginoong Jesus, sapagkat ang mga tao, pagka sila ay nakakilala sa iyo, Panginoon, ay mawawala lahat ang kaguluhan, magbabagong kanilang mga puso, Panginoon, Lord God. Mahal kong banal na Espiritu, magpadama ka at magpakita ka sa bawat isa na nagpo-conceive ng kasamaan sa kanilang mga puso. Madama nila ang tunay na pag-ibig na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw po lang ang makakapaghawak nito, Panginoon. So, binalangin namin sa ito at ibinibigay namin ito sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw dapat ang maging hari dito sa nangyayari sa lahat ng paguluhan sa buong mundo at lalo na dito sa mga binanggit na mga states, Lord God. Panginoon, Lord, iturn mo po ang mga puso ng mga tao sa iyo, Panginoon. Tumawag sila sa iyo, Panginoon. This is your last call, Panginoon, Lord God. Oh God, salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapalat kabutihan at sinabi mo na ang sino mang manimpalataya at maniwala at tumanggap sa iyo ay maliligtas at magiging anak mo, Panginoon, Lord God. So sa gabing ito, Panginoon, Lord, ang sino mang nasa linya na hindi pa nakakakilala sa iyo, magpakita ka at hipuin mo ang kanilang mga puso upang sila ay makakilala sa iyo at tuluyan, Lord God, na ibukas ang kanilang mga puso sa iyo, Panginoon, at tanggapin ka bilang taga-sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, na kapag aming binigkas ang pangalan ng Panginoong Jesus at naniwala kami na ikaw ay napako sa krus, sa pangatlong araw ay nabuhay kang magulit, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Amang Diyos. Ang sino man na mag-acknowledge nito ay mariligtas. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, kung sino man po ang hindi pa nakakakilala sa iyo, panalangin namin, Panginoon, ibukas nila ang kanilang mga puso sa iyo at ikaw ay manahan sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami nakapag-pray sa iyo at nakapag-usap sa iyo, Panginoon.
Alam namin, Panginoon, na dinidinig mo aming mga panalangin. Salamat po sa lahat ng mga answered prayers, Lord. Purihin ka namin at samdahin ka namin ngayong gabi. Basbasan mo po ang bawat isa, lalo na si Pastor Mel at si Pastor Marina. Gamitin mo sila, Panginoon, na makahipo ng mga puso, ng mga naliligaw ng landas, Panginoon. At ang iyong pag-ibig ay dumalay sa mga ministry na nasa sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chips. Amen. Hallelujah. Father God, we come to you now because truly we have nowhere else to turn. In spite of all the circumstance, Lord, your word declares that Christ in us is the hope of glory. Fill our life, Lord, with your hope, so that we might be able to glorify you in the midst of suffering, and that we might be able, by your Spirit, to hope unto the end. Thank you, Jesus, for you know what things we need before we even ask you. Thank you that you want to give us what we need and for your faithfulness in meeting our needs. We seek your kingdom and your righteousness, and all the things we need are added unto us. Help us, Lord, to learn the difference between wants and needs, and to be content with the certain knowledge that you will supply all our needs. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless the Lord, O my soul, and all that is within us, your holy name. We will not forget your benefits, Lord. You will forgive all our iniquities, and you will heal all our diseases. We hope in you, O my God. We will ever praise you. Thank you, Lord. Thank you for Jesus, who ever lives to make intercession for us. He helps us, Lord, when we don't know how to pray as we should. Thank you, Lord, for your Spirit, who makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hallelujah, hallelujah. Teach us, Lord, right now, even now, to be an intercessor. We want to be able to stand in the gap before you. We want to lift up others to you in prayer, faithfully interceding for them in your presence. Hallelujah, hallelujah. Give us now, Lord, rest, and give us no rest until you establish Jerusalem as a praise in the earth. We will pray and travail, Lord, until Christ is fully formed in us. Let your kingdom come. We pray, Lord, specifically now for every intercessor, for every pastor, for every church, Lord God. Send revival now, Lord God. Help us, Lord, in our inadequacy, Lord God. Help us when we feel hopeless, Lord God. Give us your strength, Lord, to go on. Thank you, Lord, for loving us and keeping us, Lord, daily. Thank you, Lord, for everyone who is in the prayer line right now. Thank you for their seeking you, Lord God. Thank you for their precious time, Lord God. And Lord, we will continue praying without ceasing, Lord God, until your next coming, Lord God. We thank you for everyone, Lord God. Give them good health, prosper them, Lord God. Help them, Lord, in their daily needs, Lord God.
and we give you all the glory and the praise tonight. We love you, we magnify you, Lord, and we worship you. We give you all the praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sister Marley, Pa. pwedeng bigay ka ng awit in Tagalog? Okay pa. Hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Sinasamba kita, O Diyos, ito ang nais kong gawin. Purihin ka, tanging ikaw ang buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Amen. Salamat, Sister Marley. Salamat po. Amen. Sino pa po ang ibig magbigay ng awit bago tayo mag-close? Sister Chip? Hello, Pastor Marina? Okay. May Tagalog ang song. Hallelujah. Sandali ha, ito. Meron yata ang Tagalog dito. Hindi ko alam. Sandali. Ay, naku, Lord. Sandali lang. Kaya na tayo ng Tagalog. Wala yan. Ha? Sabi ni Arthur, wala rin akong Tagalog. Teka lang, sandali ha. Alam ko meron ditong Tagalog. May mga songbook ako kasi na ginagamit namin sa nursing home. Purihin ka namin. Hallelujah. Purihin ka namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Sapagkat ikaw palagi nandito sa prayer line na ito. Amen. Stand and awe in your presence, Lord. We stand in awe because of your presence. Naku, kung hindi ko na makita yung Tagalog ko, I'll just sing a song na English. Pwede kaya? Go ahead. Okay. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, so wonderful for comprehension, like nothing is seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty from above. I stand in awe of you, Holy God of God, Almighty God. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description,
Lord, we stand in awe of you because your presence is always in this prayer line, Lord God. And we thank you, Lord, for what you have done and what you're doing. We thank you, Lord, for the answered, many, many answered and miracles in this prayer line. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Sister Chit. Amen. Amen. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito. Salamat sa mga dumalo. Salamat sa inyong precious time with the Lord. At hanggang sa muli, magkikita muli tayo next week, Tuesdays in Tagalog. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Paalam. God bless. God bless you all. Thank you.